So, hello guys, good day everyone. I am Professor Hans and I am here to teach you various of lessons na kailangan matutunan. So, sa lesson na to, tayo ay magkakaroon ng tutorial kung paano nga ba mang baby. Ngayon, Prof, bakit ka nagkaroon ng ganitong lesson? Okay, so it's January 16 at birthday ko ngayon. So, napaisip ako, tumatanda na pala ako. Paano tumanda na ako? Di na ba niya ako bibibihin? No. Sagot dyan ay no. Kahit gaano pa ako tumanda, bibibihin at ibibaby mo ko sa ayaw at gusto mo. Sa pumutiman ang buhok ko. Okay? Ngayon, kaya ako gumawa nito para maging guide sa aking bubu bear para hindi siya mahirapan kung paano ako i-baby. Okay? Makaka-benefit din to sa mga nakikinig, lalo na sa mga taong hindi nga marunong mang baby. So without further ado, let's start. In this lesson or tutorial, magkakaroon tayo ng 5 steps kung paano nga ba ang baby. So, unang-una, sana natin. First step, ibenta ang kaluluwa sa demonyo. Unang step pa lang mahirap na. Bakit? Bakit bro? Bakit kailangan natin ibenta ang kaluluwa sa demonyo? Okay? Bakit nga ba? Kasi ang mga step na mga susunod ay kailangan ng kapangyarihan or hindi ito nagagawa ng normal na nilalang. Okay, so ano ba yun? Yung mga susunod na step. Second step, practice your tone or tinatawag nating guardian tone. Sa pang-baby, meron tayong ginagamit na tono ng pananalita. So, para hindi kayo mahirapan, bibigyan ko kayo ng example. This is dito, for content purposes only and for educational purpose only. Okay, 2 siya. Yeah. Brace yourselves. Okay, so first, let's have a drill. For example, ang baby mo or bubu bear mo ay nagpapababy. Okay. Tapos sabihin natin na hindi pa siya kumakain, gusto na pilitin mo siya. Bakit ayaw kumain ng baby na yan? Sige ka, magkakasakit ka niyan. Ayoko na. So, di ba? Kung nakikita nyo guys, nahihirapan pa ako kasi kunting kaluluwa pa lang ang nabibenta ko sa demonyo. Kaya ganun. So, ganun nga yung example ng paano magkaroon ng pag-practice your tone. Kaya nga sinabi natin practice kasi mahirap siya. Di ba? For example, may sakit siya. Ayan kasi, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Ang kulit-kulit kasi ng bubu bear na yun. Cringe. Ulit, to be continued. So, kaya katulad ng sa first step natin, ibentang kaluluwa sa demonyo kasi kung ating makikita, ang hirap, di ba? So, third step, medyo madali na to. Okay. Padali na siya. Sa una lang siya mahirap, actually. So, third step, practice cute songs. Dito sa cute songs ay hindi mo kailangan ng magandang boses. Basta cute lang yung boses mo or soft. Kaya naman natin siguro magpaano ng soft. Magagawa natin yun. Best example dito ay kanta na You Are My Sunshine. Magandang kanta to pang baby. Yung You are my sunshine, my only sunshine. Okay, so yun yung third step natin. Fourth step, napakadali lang din ang pangkikis. Okay? Walang kwenta yung second step at third step kung walang kiss. Binibing mo pa kung wala ng kiss, di ba? Mandatory ang pangkikis. Umaga, hapon, tanghali, at gabi. Okay? Next, lastly, hindi natin patagalin pa, ang panglalambing. Siyempre, bukod sa 4 na step na to, kailangan natin silang lambingin. For example, ang pagbibigay ng words of affirmation. For example, ay pagbibigay ng assurance or reassurance. Like, wag kang mag-alala ha, kahit sino mang dumating, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Or, kahit anumang mangyari sa daigdig, hindi kita iiwan.
Yan ang mga example ng words of affirmation para ma-baby or malambing natin ang ating Bubu Bear. Ngayon, sana meron kayo natutunan, especially sa'yo, aking Bubu Bear. Thank you.